Good morning guys to. Welcome back po sa ating panibagong video sa taong 2025. So dito nga pala ay meron tayong dalawang Mitsubishi na unit. Ito po ay Pajero pero dito tayo gagawa muna sa isang Mitsubishi Montero na naman guys no. So ang nangyari po dito ay naputulan po ito ng timing belt. So ayan, makikita natin dito na talagang putol na putol no. Ang nangyari dito guys, ang nangyari dito ay posibleng nagbanggaan po yung ating engine valves at yung ating piston. So malamang sa malamang posibleng nagbend yung ating engine valves or naputol yung mga rocker arm no. So bago natin tuklasin at matignan natin kung ano talaga ang naging sira, so kailangan natin baklasin itong mga part na ito, lalong-lalo na yung mga wiring. At syempre, tatanggalin natin itong nakaharang na intake manifold nang sa ganun ay matignan natin yung laman ng ilalim ng ating valve cover no? Dahil guys, nung maputol ang timing belt ay nananakbo ang ating customer. So syempre, may tulin yan gawa ng sila ay nasa expressway. Tapos biglang naputol yung timing belt na sa high speed sila no. So mangyayari dito talaga ay ang aking hula dito, kung hindi man bend yung engine valves ay siguradong putol po yung mga rocker arm nito. So direct to the point tayo. Ang gagawin natin dito talaga ay posible matap overhaul po yung ating makina no. Ito po pala guys, ang makina natin ay 4D56 na CRDI 2.5. At ang sabi sa akin ng customer nung nakausap ko ay pinalitan daw ito nung June 2024. So ibig sabihin guys ay wala pa pala talagang 1 year no. Naputol na agad yung timing belt. So ang aalamin natin ngayon guys, dahil naputol nga na wala pang 1 year at ilang kilometers lang itinakbo, kaya dapat natin suriin kung anong naging sanhi ng pagkaputol. Dahil yung timing belt naman guys na ipinalit ay genuine naman. Pero ang nakatatak doon sa timing belt kung tinignan natin is Thailand. Tapos ang gusto ni customer ay ang ipapalit nating genuine is dapat daw ay Japan. Iba-iba kasi yan guys no. Kahit pa sabihin natin genuine, magdedepende pa rin yan sa country kung saan siya manufacture. Kaya kahit genuine, mayroong Thailand at mayroong Japan. At dito ay tatanggal na natin yung ating intake manifold. So susunod na natin yung ating valve cover no. Kailangan natin buksan to para malaman natin kung talagang putol ang rocker arm at kung ano ang dapat nating papalitan. So dito, ayan na, inangat na natin tong ating valve cover no. So dito natin ngayon malalaman kung anong makikita ni Carryworks. So Carryworks, pasok. Surprise! Ayun, laglag ang rocker arm. Ayun, laglag. Sa kabila, meron pa. Ay, laglag. Yari. May naputol Putol. Ayan. Malinaw. Yung isa, pinatin yung putol. Ayun. Yun no. Wala, no chance. Top overhaul. Yun, may isa pa. Overhaul ka. Diba? All good naman. Talagang nagbanggaan. At dito guys no, nagdesisyon na tayo na itap overhaul na natin. At ito po yung mga rocker arms na naputol no? So bali magpapalit tayo niyan, hindi pa isa, kundi lahat ay papalitan natin no? Papalitan natin isang set. Dahil mahirap na yung patingi-tingi. So ang gagawin natin,
tatanggalin natin yung cylinder head at ipapa-check natin yung engine valve sa machine shop kung kailangan paltan. So syempre papaltan natin yan dahil si Carrier Works ay napakasiguristang mekaniko, ayaw ng back job kaya naniniguro lagi, no? So ayan nga pala guys yung parts na ating lilinisin bago natin ikabit. So bago natin tanggalin itong ating cylinder head ay syempre luluwagan at tatanggalin natin ang ating mga cylinder head bolt. Ito po pala ay 18 na tornilyo, no, ng cylinder head bolt ng ating Mitsubishi 4D56 CRDI. So dito ginamitan natin siya ng ating mahiwagan tubo para luwagan ang ating head bolts. At dito guys, no, tignan natin kung ano ang naging resulta pagkakalas ng head. So ayun na nga, tanggal na yung cylinder head, pero ayan, makikita natin dito ating piston na okay naman. At saka ito na yung atong cylinder head na dadalhin sa machine shop, no. Makalipas lang ang ilang araw ay ito na po yung ating cylinder head, no. Tapos na din natin linisin yan guys. So ready to install na yan. Nagpalit nga pala tayo ng engine valves, no, at valve seal. So ito, handa na itong ibuuhin ito. At saka ito yung ating mga parts na nilinis, no, ng mga nakaarang araw. So yan, ready na po yan lahat. So gagawin natin ay assemble na natin itong ating 4D56, no. So dito guys, magtataka na naman kayo. So itong gamit natin na cylinder head gasket ay ito po ay genuine from Mitsubishi. So yan, ayan na naman yung technique ni Carrier Works. Kasi ang iba guys, ang ginagamit niyan ay shellac. Kay Carrier Works naman ay langis lang yung guys, no. Back to back po yan. Papahiran natin ng langis at wala na tayong ibang nilalagay dyan. Lalo na po yung shellac. Hindi po tayo nagamit ng shellac, no. Dahil ang ating original na cylinder head gasket ay may silicone na po yan. So ayan, baka magtaka kayo kung ba't ang nilagay natin ay ganyan. So makikita nyo naman guys kung nakapanood kayo ng ating ibang videos. So ayan na nga, kabit na natin yung ating cylinder head gamit yung ating mahiwagang langis na pampahid. So sa pagtutorque nga pala guys, no, ang gamit natin talaga is foot-pounds, no. So ganun pa rin guys sa ibang videos natin na napanood ninyo ay ang ating procedure ay 2468. Ibig sabihin, nagsisimula tayo sa 20 foot-pounds, maximum tayo ng 80 foot-pounds, no. Yun na po guys, ng ating pinaka-maximum torque ng ating 4D56 engine. Maging sa sinauna at ngayon sa bago. Ganun pa rin ang torque na ginagamit natin. Kasi nagdidepende yan sa laki ng tornilyo. Yung tornilyo na ginamit ng Mitsubishi nung sinaunang 4D56 ay kapareho lang sukat itong medyo modelo na 4D56. Kaya ang torque natin ay ganun pa rin ating gamit. Pasensya na nga pala guys, no, dahil maingay yung ating paligid dahil hindi man lang ako ang tao rito, no. Meron din ako mga kasama rito kaya maririnig kayong ingay kahit sa anong video natin ay ganun talaga, no. Sa next video natin guys, no, kung nakita nyo yung Pajero kaninang puti, no, tingin ko yun ang susunod nating content. Papakita ko po sa inyo kung anong ginawa natin, no. So kita-kits po tayo dun sa Pajero puti at kung ano ang naging kanyang karamdaman. Kasi dalawa ang problema nun guys, no. Meron tayong dalawang video nun na magkahiwalay about sa engine low power at white smoke at automatic transmission issue. So siyempre guys, hiwalay ang ating video niya, no. Hindi natin pwede pagsamahin kasi hahaba lang, no. So abang-abangan natin guys, no, kung kailan. So dito guys, so andito na po yung ating rocker arm na naputol, no. Nilinis lang natin dahil sa hindi matukoy. Ito nga pala yung brand new guys, no, na ating ipapalit. So yan, isang set. At saka itong ating valve tappet, magpapalit din tayo niya, no, ng isang set. So sa ngayon, ito lang yung pinapakita ko sa inyo. Yan, kasi yung luma ay may bakas na ng ano guys, no, may kayod na siya. Kasi pag hindi tayo nagpalit ng bago niyan ay baka magbago-bago yung ating adjustment ng ating valve clearance. So iwas back job na tayo. So ang gagawin natin is palitan natin ng bago yan, no? So bali 16 yan. So ito na nga. Ito na yung ating panguna.
na naikabit. So mamaya guys, papakita ko sa inyo ang proper timing ng ating camshaft, no. So dito guys, ayan, makikita niyo yung may tuldok dyan sa ilalim, no. Pagtatapatin nyo na yan guys. So yan, correct timing ng ating 4056. So sa ngayon, ayan, andito na, malapit nang mabuo. Andyan na rin yung ating timing belt. So siguro guys, nakapanood naman kayo sa ating ibang vlogs about timing ng 4056. So hindi ko na siguro kailangan i-video pa dahil napaka-basic na naman ito. At dito guys ay kakaunti na lang, 80% matatapos na po yung ating binubuong makina. At syempre, papakita ko rin sa inyo kung ayos na yung ating sasakyan, no? Dahil ito-test drive naman natin ito para sa observation. Konting kembot na lang at ito'y uusok na po yung ating tambutso. So bali yan, kakakunti na lang. Pagkatapos ng ilang oras ay eto na guys, nakakabit na po yung ating kung ano-ano pa dyan. Ayan, kompleto na siya guys, no? Andyan na yung tubo. So yan, nakikita nyo malinis na. Nakakabit na lahat ng belt, taklog na lahat. So alam na this. So ito na, lalagyan na natin ng panibagong engine oil. Mapapansin nyo dito guys, no, yung kulay puti po sa kanan, kaliwa. Yan po yung Pajero. Itinabi na dahil alam naman natin na yan ang susunod na project natin, no. So antay-antay lang tayo guys sa ating mga uploads kung kailan. At malapit na naman yan, no. Pala yung Pajero guys, no, kung tawagin nila ay palaka. So 4M41 po yung engine, hindi po siya CRDI. At dito guys, dahil paanda rin na natin yung makina, so dito na, pagkaalaman na kung talagang aandar. Alright! Oh, kapos. So dito guys, no, maririnig nyo na hindi pa stable yung kanyang minor dahil kakastart pa lang, kakasirkulit pa lang ng ating diesel. So mamaya itin na yan guys. At dito, moment of truth, kapag ganito anang sitwasyon, natatakpan na nag-reworks yung ating makina, lalagyan na ng cover, ay ang kasunod ay alam na this, road test, para malaman natin kung talagang okay na, kung pwede na talagang i-release, kung talagang masisiyahan na yung ating customer. So dito ay kita na natin yung tornilyo, tapos take off na tayo para test drive, no? Dahil sa marami pa tayong dapat gawin, kaya kailangan natin agad tapusin itong ating project for today's video. At dito guys, titignan natin sa loob kung mayroong warning, no? Kung may check engine, kung ano mang klaseng error. So ayan, makikita nyo na kulay pula yung nailaw, ibig sabihin walang dilaw. Ibig sabihin guys ay walang check engine. So dito, susubukan natin biritin yan, no? So yun ay ayos naman. So dito na tayo, carry works, pasok! At ito na nga guys, no? Niro-road test na natin yung ating Mitsubishi Montero na naputulan ng timing belt. So ngayon, observation na gagawin natin dito, itatakbo natin siya ng ilang kilometers, no, para masiguro natin na all goods yung gawa. So dito guys, no, kakanan tayo dito dahil mas gusto nating dito siya i-test drive dahil sa may palusong ako, no, ang kalsadang papuntang Cuenca. So dito tayo magte-testing. So ito guys, no, papunta na tayo ng Cuenca. So ito na yung kalsadang gusto nating daanan dahil paahon, para matesting natin kung walang overheating issue itong ating ginagawang Montero, no, bago natin i-release. Mamaya pag naging normal ang lahat ay syempre i-release na natin ito. At dito guys, no, so far so good.
normal naman yung temperature. So wala nang ibang pupuntahan ito kundi i-release na natin to sa customer, no, mamayang hapon. So hanggang dito na lang po muna guys yung ating video. Sana may napulot kayong aral, no, pagdating sa mga ganitong gawain. At sana makatulong po sa inyo. Salamat po muli sa inyong panonood. Ito po inyong lingkod, Kerry Works.